Pero sa pagluwas namin ng Manila at magkaroon ng madaming order, ay plano kong dagdagan ng bayad kada araw ng mga tumutulong sa akin. Mga wall hanging macrame ang ginagawa ko. Noong una, na ginawa ko lang design sa bahay. Pero naisip ko na wala pang gaanong gumagawa ng ganito na business, kaya naman sinubukan ko. At eto na nga, kung papalarin ay magkakaroon ako ng kliyente na maramihang kumuha. Naging mahaba ang biyahe. May kaba akong nadarama sa dibdib kaya naman nahirapan ako matulog habang si Cecilia ay masarap ang tulog. 4:00 ng madaling araw kami dumating. Kailangan pa namin sumakay ng jeep papunta sa bahay namin na iniwan namin noon. Maalikabok ang bahay dahil wala nang tumira pa dito. Hindi din naisip na paupahan ni tatay sa mga nagdaang taon dahil madami kaming gamit na naiwan at baka masira o mawala. Pinagpagmuna namin ang higaan na puro alikabok bago sinapinan ng malinis na galing sa aparador. Kailangan muna namin matulog dahil sa tanghali kaming mag-iikot ni Cecilia. Dahil first time niya dito sa Manila ay plano ko siyang ilibot sa mall at sa ilang pasyalan. Kinukulit pa niya ako na gusto din daw niyang subukang mag-bar. Sinabi kong mahal pumasok sa bar pero sabi niya ipinag-ipunan niya ang pagluwas niya na ito. Nasa Starbucks kami ngayon dito sa isang mall. Pagkagising namin kaninang tanghali ay inaya ko si Cecilia na dito na lang kami mag-lunch at dito na din makipag-meet up sa ilang mga customer na may order. Tuwang-tuwa siya habang sumisip-sip sa kanyang frappe. Nasa 6 na tao ang kikitain namin ngayon. Iba't ibang klase ng macrame ang mga order nila para sa decoration sa bahay nila at ang iba naman ay giveaways. Last week of November ngayon at 1 month ago ay nag-post ako sa business Facebook page. Na-open ako for meet-up dito sa Manila para sa mga small orders. 2:00 na nang matapos ang lahat ng meet-up. Sakto din na dumating si Prince dito sa coffee shop na may malaking ngiti sa labi. Bumeso siya sa akin at tinapik ako sa likod. Ngumiti ako sa kanya at nagkamustahan. Naalala ko si Cecilia sa tabi ko at kitang-kita ko ang pagkatulala ni Cecilia kay Prince. By the way, pinsan ko nga pala. Prince, this is Cecilia. Pagpapakilala ko, nag-abot ng kamay si Prince at Cecilia naman ay nag-alangan pa bago mag-abot ng kamay. Saan niyo planong mamasyal pa? Tanong ni Prince dahil nasabi kong ililibot ko si Cecilia dahil first time niya dito sa Manila. Cecilia want to experience a city nightlife. Wika ko kay Prince. Ngumisi naman siya nang narinig ako. Hindi naman ako party girl, gaya ng nauuso dito sa syudad. Para lang kasi yun sa mga mayayaman at sa mga malaya. Noong 3rd year college ako noong unang pasok ko sa isang bar. Hindi naman siya high class na bar pero may mga pumupunta din na ibang celebrity at mayayaman doon. Paalam ko noon ay overnight kami sa bahay ng kaklase pero ang totoo ay gusto naming maranasang mag-party. Nagkakatuwaan kami ng kwentuhan ni Prince nang may mga grupo na pumasok sa coffee shop. Kinabahan pa ako na makita ko ang pamilyar na mga mukha. Sina Tony ito na mukhang dito sumaglit para sa coffee break. Napalingon din sila sa pwesto namin at lumapit. Angelica, long time no see. Ang daya mo ha? Bigla ka nalang nag-resign? Bungad nila sa akin. Nginitian ko na lang sila at wala akong planong ikwento ang nangyari sa akin sa ilang taon. Basta ang sinabi ko lang ay kinailangan namin magpunta ng probinsya. Agad din naman silang nagpaalam nang makuhang frappe na order. 30 minutos pagkaalis nila ay siya namang nakita ko ang driver ni Sir Yuan sa labas ng coffee shop. Nakatingin ito sa banda namin ni na Prince. Kinabahan ako kaya naman hindi na ako naging komportable. Sinabi ko kay Prince na kailangan na namin umuwi ng bahay dahil may rider na magpipick up sa 100 pieces na wall hanging macrame sa bahay. Hinatid kami ni Prince hanggang sa bahay. Sinabi niya na susunduin niya kami bago mag 8:00 para makakain muna kami bago tumuloy sa bar. Ate, kaibigan ba ng daddy ni na Alexa sa Telexa, si Prince? Tanong ni Cecilia. Tumango lang ako bilang sagot dahil sumikdong puso ko nang banggitin niya ang ama ng kambal kong anak. Kasalukuyan ko siyang inaayusan para sa pagpunta namin sa bar. Ang gwapo din ni Prince, ate. Bulalas niya. Mahina akong tumawa dahil bihira lang marinig na purihin niya isang lalaki. Oo, gwapo silang magkakaibigan, pero mga babaero sila. Sagot ko. Ay? Dinig ko sagot niya na may himig ng pagkadismaya. Sila ang mga tipong iiwasan mo para hindi ka magaya sa akin. Bilin ko sa kanya. Ate, paano kung makita natin mamaya ang daddy ng mga bata?
Tanong ni Cecilia na tila binaliwala ang sinabi ko. Napatigil ako sa ginagawa at napaisip. Pero kasama namin si Prince. Alam naman niya na iniiwasan kong kaibigan niya. Kaya malamang ay sa bar na hindi pupuntahan ni Yuan kami pupunta. Malabo yun. Sagot ko na lang. Kampante akong hindi magkukrus ang landas namin. Black sequin, bodycon, backless, mini dress ang suot ko. Si Cecilia naman ay royal blue, halter dress ang suot na above the knee. Mabuti at meron akong ganito mga damit na nakatago sa cabinet. Ipinatago ito sa akin dati ng mga klase ko at dinadala ko sa school kapag pupunta sila ng party. Tumatakas kasi sila sa mga magulang. Pareho kami ni Cecilia ng ayos ng buhok na kinulot sa bandang dulo. 7:30 nang marinig namin ang busina ng sakyan sa labas ng pinto. Sakto din na natapos kami mag-ayos. Lumabas na kami agad dahil nakakahiya namang patuluyin si Prince sa loob dahil hindi pa kami nakakapaglinis ng mabuti sa loob ng bahay. Bagyang nakaawang ang bibig ni Prince nang palapit kami sa kanya. Ngumiti ako sa kanya. Grabe naman yan. Makatingin ka, akala mo naman hindi ka araw-araw nakakakita ng magagandang babae. Biro ko. Naiiling siya at ngumiti. Ngayon lang ulit ako nakakita ng magandang babae. Wika niya. Kinurot ko siya sa tagiliran at natawa. Totoo nga. Ang huli ay 3 taon na ang nakakaraan. Wika niya na nagpatahimik sa akin. Heto na naman tayo sa pagiging asyumera, self. Huwag ka na mag-isip. Ikaw nga yung magandang babae na yun. Wika niya. Ngumiti ako. Naku Prince, mga bolero talaga kayo magkakaibigan. Pero nahaluan ng pait ang ngiti ko nang may mapagtanto. Kailan ba ako binola ni Yuan? Wala akong maalala. Sadyang marupok lang ako siguro noon o kaya ay malandi. Tahimik kami buong biyahe. Sa passenger seat ko pinaupo si Cecilia dahil alam kong crush niya si Prince. Total ay 3 araw lang naman kami dito. Hindi na masama na konsentihin ng konti si Cecilia. Pero hindi naman sasukdulan na mapapasama siya. Sa isang fine dining restaurant kami dinala ni Prince. Naalala ko tuloy kapag kumakain kami noon sa labas ni Yuan. Kapag may lunch meeting o kaya na may dinner meeting. Hindi ko maalala na kumain kami sa labas dahil gusto niya. Puro business lang ang dahilan. Meron naman na nagkusa siyang itreat ako ng lunch galing sa sikat na restaurant. Pero napakasakit naman ang dahilan niya. At isa yun sa alaala ko sa kanya na gusto kong ibaon sa limot. Bumuntong hininga ako. Nagtaas ng kilay si Prince sa akin. You don't like the food? Tanong niya. It's fine. I like it. Maiksi kong sagot. He smirked. Physically present but mentally absent. Wika niya. Hindi no? Sagot ko't inirapan siya. I know you. Nagto-throwback siguro ang diwa mo. Wika niya kaya naman inabot ko ang tagiliran niya at kinurot. Tumatawa lang siya sa akin. Sa Valkyrie kami nagpunta para sa night out. Sa dulong couch kami pumwesto ni na Cecilia para wala gaanong makapansin kay Prince. Pero inassure naman niya sa akin na hindi dito magpa-party ang mga kaibigan niya kaya dito niya kami dinala. Panay ang linga ni Cecilia sa paligid. Tila na-overwhelm siya sa paligid lalo na't first time niya ang lahat ng ito. Para hindi siya maging ignorante, hinayaan ko lang siya. Pero sinabi ko na alalay lang sa alak dahil first time niya ito. Ladies drink lang ang iinumin namin dahil may mga kailangan pa kaming gawin bukas. 1 oras pa lang kami dito sa club pero mukhang natamaan na siya agad sa kalahating glass ng drinks niya. Sayaw tayo, Cecilia. Ay ako sa pinsan ko. Mabilis siyang tumayo at nauna na maglakad sa dance floor. Ayaw mo sumama? Tanong ko kay Prince. He smirks but immediately shook his head. Iniwan ko siya at sinundan na si Cecilia sa dance floor. Dancer ako ng high school kaya naman hindi na nakakailang na sumayaw. Bahagi ako pang tinuturuan ng sibling steps si Cecilia sa dance floor. Nagtatawanan kami kasabay ng pag-indak ng aming katawan sa tugtugin. Palipat-lipat kami ng pwesto dahil may mga sumisiksik sa amin ng mga lalaki na mukhang naghahanap ng hook-ups. Party lang ay pinunta namin dito at hindi hook-ups. Ayoko din i-expose si Cecilia sa ganoong bagay at baka mapasama siya. Nakakahiya naman kay tita kapag nangyari iyon. 30 minutos kami nagsayaw na Cecilia. May ilang mga nagtatangkang lumapit sa amin na mga lalaki pero may humaharang na mga bouncer. Nangiti na lang ako.
Mukhang binilinan ni Prince sa mga bouncer dito sa club. Nagtatawanan kami ni Cecilia habang naglalakad pabalik sa couch na kinaroroonan ni Prince. Type ka nga nun ate, sabi ko sa'yo eh. Wika ni Cecilia. Tinutukoy niya ay ang isang lalaki kanina nang lumapit sa amin. Sakit sa ulo lang ang mga lalaki. Sagot ko sa kanya. Kita ko sumimangot siya sa sagot ko na tila ba napaka-KJ ko. Para tuloy ako galing sa probinsya at siya ang party girl na galing sa syudad. Maganda lang sa mata ang mga lalaki, pero sakit sa puso lang idudulot niyan sa'yo, kalaunan. Malakas na bulalas ko sa kanya habang tinitingnan siya dahil mukhang hindi siya makamove on sa lalaki kanina na lumapit sa amin. Nakita ko ng laki ang mga mata ni Cecilia kaya naman na-weirduhan ako sa kanya. Bahagya pa niyang sinanggi ang braso ko ng siko niya kaya naman napabaling ako sa kung saan ang tingin niya. Nanlaki din ang mata ko sa gulat at labis ang pagtahip ng aking puso. Pakiramdam ko hihimatayin ako. Nakatunghay sa amin ang 4 na kalalakihan. May ngiti sa labi ang dalawa habang si Prince naman ay umiling sa akin. Hindi ko na inabalang tingnan pa ang isa dahil malamang hindi naman ito ngingiti sa akin tulad ng mga kaibigan niya. Long time no see. Wika ni Melvin sa akin, isa sa kaibigan ni Yuan. Yeah, been a long time. Sagot ko. Bigla ka nalang nawala ah. Wika naman ni Alan na parabang matali ko siyang kaibigan. Dati pa. Ngumiti lang ako sa kanya at hindi na sumagot. Hindi naman kami mga close para ikwento ko ang 3 taon kung naging buhay. Dahil maging si Prince na naging kaibigan ko na ng 3 taon na hindi alam ang lahat na nangyari sa 3 taon ng buhay ko. Tumabi kami ni Cecilia kay Prince na nakaupo sa gitna ng couch. Sorry, hindi ko inaasahan na pupunta sila dito. Bulong sa akin ni Prince. Nginitaan ko siya pero matalas ko siyang binulungan din. Tinatraidor mo na yata ako ngayon ah. Bulong ko. I swear hindi. Sagot niya. Akala ko ba hindi sila pupunta dito? Tanong ko. Tingin ko, may ibang tao na nagsabi. Sagot niya. Natahimik ako tiningnan si Cecilia na panay ang inom sa drinks niya. Nakita kong matiim din na nakatingin ang iba naming kasama sa amin ni Prince habang nagbubulungan kanina. Hinay-hinay lang, baka malasin ka agad. Paalala ko sa kanya. Grabe ate, ang pogi ng daddy ng kambal. Bulong niya pero kinalabit ko siya sa braso para pigilan niya ang pagbanggit sa kambal. Sorry ate pero totoo, ang gwapo. Bulong niya pa din. Inilangan ko lang siya. Inabot ko ang drinks ko at sumimsim. Wala akong planong maglasing ngayong gabi, lalo na't nandito sa Yuan. Hindi magandang ideya iyon. Feeling mo naman type ka niya. Saway ng utak ko. Ang bitter ko pa din pala. Nag-asawa ka na ba, Angel? Tanong ni Melvin. Umiling ako sa kanya. Boyfriend? Tanong ni Alan. None. So hindi mo sinunod ang advice namin sa'yo noon na humanap na lalaki magmamahal sa'yo? Tanong ni Melvin. Ngumisi ako't umiling. Kusa yung dumadating, hindi hinahanap. Sagot ko naman. May ipapakilala kami sa'yo. He's looking for a wife. Pinsan ko siya. Uuwi siya ng Pinas next week. Wika ni Melvin na ikinatawa ko. Kita ko sa peripheral vision ko na matalas ang mata ni Yuan sa kaibigan niya. Tumawa mga kaibigan niya, maging si Prince. By the way, hindi man lang ba kayo magkakamustahan? Tanong ni Prince na ikinairap ko. Kinurot ko pa siya sa tagiliran pero tumatawa lang siya. Oo nga, boss and secretary. Naging maganda naman siguro ang paghiwalay niyo. Bago ka umalis, di ba? Tanong ni Melvin na may ibang kahulugan. Inarapan ko din siya. Ngisi-ngisi ang loko. Oops, I mean is, maayos naman siyang boss, di ba? Hindi ka naman siguro umalis dahil masama siyang boss. Dagdag pa ni Alan. Ano bang trip ng mga lalaki na ito at pinagkakaisahan ako? Tahimik lang ako. Nilago ko ang huling laman ng baso ko at agad naman nagtawag si Alan ng waiter. Napakadaldal ng 3 lalaki. Maliban kay Yuan na pumunta sa club pero ayaw mag-party. Sa kondo na lang sana siya nag-inom. Hindi pa sana nasira ang gabi ko. So, hindi talaga kayo magpapansinan? Tanong ni Alan. Tiningnan ko si Cecilia na kanina pa alumpihit sa upuan. Ayos ka lang? Tanong ko sa kanya. Ayos lang ate. Grabe. Nakakakilig naman dito. Parang ayoko nang umuwi ng Cagayan. Wika niya habang natatawa. May tama na ang isang ito. Cecilia,
Let's dance. Aya ni Melvin kay Cecilia. Tumayo siya at nilahad ang kamay kay Cecilia. Mabilis pa sa alas 4 na tumayo si Cecilia at nag-abot ng kamay. Nailing ako. Ayusin mo lang. Banta ko kay Melvin. Tinawanan niya ako sabay kindat. Ilang minuto na katahimikan ng kaming apat na lang ang naiwan. May palapit na mga kababaihan sa amin nang marinig ko ang mahinang pagmumura ni Prince. Mabilis siyang tumayo at nagpaalam na magsi-CR. Nakita ko ang malaki ng ngisi ni Alan bago niya ako balingan at taasan ng kilay. Kinabahan tuloy ako nang wala na ang dalawang kasama kong nagpunta dito. Mabilis tumayo si Alan kaya naman napatayo din ako. Naglakad na ako papunta din ng dance floor nang pigilan ako ni Yuan. Hinawakan niya ako sa kamay ko. Napatingin ako sa kamay ko na ngayon ay hawak niya. Tinatanggal ko gamit ng isang kamay ko pero maging ang isang kamay ko ay hinuli din niya at hinawakan. Ano ba? Asik ko habang nagpupumiglas. Wala siyang sinabi. Basta na lang niya akong hinila kaya naman bumagsak ako sa kandungan niya. Nalaki ang mga mata ko. This is not a good idea. Memories from the past flashes through my mind. Me sitting on his lap while making out in his office. Napailing ako sa naalala ko. Pinamulahan din ako. Dahil paside ang pagkakaupo ko sa kanya ay nakita ko ang pagngisi niya. Sinisikap kong tumayo pero kinulong niya sa isang kamay niya ang dalawang kamay ko. Nagmistula tuloy ako maliit na tao. Bitiwan mo nga ako. Pagsusungit ko, hindi niya ako pinakinggan sa halip ay inilapit niya ang kanyang mukha sa aking buhok. Inamoy niya ito. Nanlaki ang mga mata ko nang maramdaman ko din ang mainit niyang hininga na tumatama sa leeg ko. Napakislot ako. Hindi magandang ideya na magdikit kami. Ano bang kailangan mo? Nauutal kong tanong sa kanya. Ikaw? Maiksi niyang sagot. Tinignan ko siya pero wrong move dahil dumampi ang labi ko sa labi niya. Mabilis kong inalayo ang mukha ko. Narinig ko siyang mahinang tumawa. Ano bang kailangan sa akin na lalaking to? Nagpupumiglas ako at pinipilit tumayo. Hindi man lang siya natinag. Bagkus ay mas sinigpitan pa niya ang hawak sa mga kamay ko. Bagya na ako mahuhulog sa pagkawag ko kaya inayos ko ang pagkakaupo ko sa kanyang hita. Nalaki ang mata ko nang may maramdaman ako. Nagmura siya ng mahina. Inayos ko ulit ang pagkakaupo ko pero gaya ng una ay nararamdaman ko talaga siya. Stop moving. Mariin niyang utos. Inamoy niya ang leg ko habang nakapikit. Hindi siya gumagalaw. Maging ako ay hindi din gumalaw. Pigil ko ang hininga dahil nakakaramdam na ako ng iba't ibang sensasyon sa aking katawan. Isama pa ang hindi komportable na pwesto ko. Pilit kong iwinawak sa ang sensasyon na iyon. Naiinip na ako dahil hindi pa din bumabalik ang mga kasama ko. Hindi na nila naisip na kami lang ni Yuan ang naiwan dito. Alam naman nila na inaawasan ko siya. Si Prince naman akala ko'y kakampi ko'y nalunod na yata sa restroom. Akala ko numero 1 siya na tutulong sa akin para umiwas kay Yuan pero hindi. Mukhang pati siya'y kasabwat. Bumuntong hininga ko. Ang luwag ng couch. Baka pwede na akong umupo. Masungit kong saad kay Yuan. Hindi siya sumagot at naramdaman kong lumuwag na ang pagkakahawak niya sa dalawang kamay ko. Mabilis akong gumalaw para makaalis sa kandungan niya ngunit mabilis niya akong pinigilan at pinaupo ulit sa mga hita niya. Ano ba? Reklamo ko. Ano bang trip na lalaking to? Huwag niyo sabihin na babalik na naman kami sa dati na ugnayan namin. Nanigas ako sa pwesto ko nang mabilis niyang ipulupot ang dalawang braso sa tiyan ko. He's hugging me from the back. Naramdaman kong hinalikan niya ako sa aking batok. Gusto kong magreklamo at magpumiglas pero nanatili lamang akong tuod sa pagkakaupo ko. Where have you been these 3 years? Tanong niya na biglang nagdala sa akin ng samot-saring emosyon. I don't know if I'm good in reading people's emotion but I can sense loneliness and longing in his voice. Tumikhim ako at tumingala. Parang may mainit na kamay na humawak sa aking puso. Pinilit kong huwag maluha at winawak sa mga emosyon na ngayon ko lang naman naramdaman sa paglipas ng taon. Hindi na ako umarupok na si Angelica na kanyang sekretarya. Tahimik ako. Maging siya ay tahimik na tila hinihintay ako magsalita o magkwento. Somewhere. Maiksi kong sagot. Somewhere far away from you. Sa isip ko na lang nasabi ang huli dahil ayokong ipakita na bitter ako. Lalong ayaw kong ipakita na ako pa din ang babae na sunod-sunuran sa mga gusto niya.
Hindi na ako ang babae na luluhod at kulang na lang ay sambahin siya. Where? Tanong niya. Hindi intimidating ang pagkakatanong niya at hindi tulad ng dati na lahat ng salita na ibinibigkas niya sa harapan ko ay may superiority. Bakit ba ang dami mong tanong? Asik ko. Why would I tell him? Because I wanna know. Sagot niya. Naramdaman kong hinaplos niya ang tiyan ko. Napakislot ako. Nilangon ko siya at inirapan. Pwede ba? Ginagawa mo akong mumurahing babae sa ginagawa mo. Galit kong wika. Nakita kong kumunot ang noo niya. I'm not. Sagot niya. Hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin at isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking batok. Ramdam na ramdam ko mainit niyang hininga na tumatama sa batok ko. Kumakalabog ang puso ko. Tila kabayong nagkakarerahan ang bilis ng pagtibok. Hindi din pantay ang paghinga niya. Para siyang nahihirapan. Hindi ko alam pero mukhang maging siya'y mabilis ang tibok ng puso. Siguro epekto lang ito ng alcohol. If you're not treating me like a cheap woman, then let me sit on the couch. Wika ko sa mahinahong boses. What's wrong? Sitting in my lap? Tanong niya na parabang normal lang ang ginagawa namin. Come on, huwag mo nga akong aktuhan ng ganyan, Sir Yuan. Mapang-uyam kong tinig. What did I do? Tanong niya. Buisit. Mura ko. Hindi ko na talaga gusto ang pwesto namin. Gusto ko na tuloy kunin si Cecilia sa dance floor at umuwi. Huwag kang umasta na para bang normal ito. Wika ko. Ano bang normal? Maang niyang tanong. Nilangon ko siya at inirapan. Nakita kong seryoso siya at wala ang pangiinis sa mukha niya. Ang normal ay lumayo ka sa akin. Humanap ka dyan sa tabi-tabi ng gusto mong kalandian. Wika ko. Tumawa siya. Tawa na may ibig sabihin. Mas lalong kumulo ang dugo ko sa inis. Siniko ko siya para bitawan niya ako pero hindi pa din niya ako binibitawan. Try hard, babe. Wika niya. Huwag mo ko ma-babe dyan. Asik ko. Nagtagis ang bagang ko at parang gusto ko siyang balatan ng buhay. Ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Baby? Honey or love? Tanong niya. Stop it! Bulyaw ko. Napatigil siya. Bitiwan mo ako isa. Determinado akong umalis na. Pakiramdam ko'y nadadagdagan ng edad ko sa gabing ito. Imbes na party, ang ipinunta ko dito ay isang nakakainis na engkwentro kay Yuan ang mangyayari. Fine. Sagot niya pero binuhat niya ako at pinaupo sa tabi niya. Dikit na dakit pa din sa kanya. Nakita kong palapit na sa upuan si Cecilia. Malaki ang ngiti niya sa labi at halatang nag-e-enjoy siya. Ate, hindi ko sumunod. Tinatanong ko nung sinasabi ko na pogi kanina. Kwento ni Cecilia. Tumawa naman si Melvin at tiningnan kaming dalawa ni Yuan. Inarapan ko siya. Malamang kasabot siya ni Yuan sa gabing ito. Nilangon din ako ni Yuan at matamang nakatingin. Inarapan ko siya habang hinihila ang kamay kong hawak niya pero sa halip na bitawan ay pinagsaliko pa niya mga daliri namin. Mapanukso ang mga tingin ni Cecilia at Melvin sa amin. Cecilia, uwi na tayo. Aya ko sa pinsan ko. Tinignan siya ni Melvin at kinandatan. Namulampis nga ng pinsan ko. Tumingin siya sa akin at inilangan ako. Mamaya na ate, masaya pa dito eh. Wika niya at pinulot ang alak na nasa tapat niya. Dismayado ko sa inakto ng pinsan ko. Inrapan ko si Yuan at Melvin. What? Maang nilang tanong sa akin. Bumuntong hininga ko. Naninikip na ang dibdib ko sa stress. Magbabanyo ako. Paalam ko. Naunang tumayo si Yuan. Are you kidding me? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Hinila niya ako at giniya papuntang restroom. Nakatingin ako sa harap ng salamin dito sa loob ng restroom. Nakasandal ang dalawang kamay ko sa lababo. Plano kong maghilamos kaso masisira ang makeup na pinaghirapan kong gawin. Bumuntong hininga ako ng makailang ulit. 20 minutes na yata ako dito sa loob ng banyo. Inubos, niyuwan ang pasensya ko kaya naman siya din ang iinisin ko. May 3 mga babae na naghahagik-hikan habang papasok dito sa restroom. Ang gwapo niya, my God. Maarting wika ng isa at hindi na mapakali. Akala mo, may ihina sila sa inaakto nila. Tila high school na nakita ang crush nila. Oo nga. Oh my gosh, pustahan tayo. Sagot naman ng isa. Tahimik lang ako at tagugas ng kamay. Kanina ko pa ito paulit-ulit na ginagawa. Game.
Sabay nilang wika na tatlo. Kung sino ang hindi niya pipiliin, siya ang may sagot ng Boracay exped natin. Wika naman ng isa. Bumuntong hininga ako at naghugas ulit ng kamay. Napansin kong napatigil ang tatlo at nakatunghay sa akin ngayon. Umirap sila. I scoffed inwardly. These rich bitches. Isip-isip ko. I'm sure he's gonna choose me. Wika ng isa. Siya ang pinakamatangkad sa kanilang tatlo at may pinaka-daring din na suot. Bagya namang ibinaba ng isa ang damit niya para mas lalong lumuwa ang dibdib. Napaikot ang mga mata ko. Pati ang mga ito ay nakakainis din. Nag-retouch ang tatlo at panay ang irap sa akin dahil hindi ako umaalis dito sa harap ng lababo. Pagkatapos nilang mag-retouch ay lumabas na din sila. Narinig ko pa ang mga sinasabi nila tungkol sa akin. Wala akong pakialam sa inyo. Isip-isip ko. After another 5 minutes, lumabas na ako ng restroom. Nakita ko sa labas si Yuan at ang tatlong babae kanina na nasa restroom ay nakapalibot na sa kanya. May mga malalanding tingin at ngiti sa mukha. Come on, you can choose one of us. Or if you can choose, we can do foursome. Alok nila kay Yuan at naghagikikan sila. Si Yuan naman ay seryoso lang. Nang makita ako ay mabilis siyang umalis sa pagkakasandal sa dingding at lumapit sa akin. Kahit inis na inis ako sa kanya ay tila nawala pansamantala. Pinulupot ni Yuan ang kanyang kamay sa akin bawang. Tiningala ko siya. Malambing ang uri ng tingin na ipinukol niya sa akin. Sinuklian ko din siya ng ganoon na tingin. Isinandal ko pa ang ulo ko sa kanyang mga braso at pagkatapos ay lumingon ako sa mga malalanding babae. Hindi sila makapaniwala na ako ang kasama ng lalaking nilalandi nila. Napangisi ako. Hindi pa ako nakontento at tumingkayad ako para halikan si Yuan. Smack lang dapat pero mabilis niya akong kinabig sa bawang at hinalikan ng maalab. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko nagawang magprotesta. Bahagi ako nagsisi sa ginawa ko. I was just pissing these 3 bitches pero mukhang wrong move ang ginawa ko. Pumikit ako't ninamnam ang halik ni Yuan. Ginantihan ko ang halik niya. Mas lalong naging maalab at mapusok ang uri ng halik na ibinibigay niya. Now, I am turned on. Nakaramdam ako ng init. Nagising ang iba't ibang sensasyon na matagal ko nang hindi naramdaman at tanging si Yuan lang ang makapagbibigay. Not here, I murmured. Narinig ko siyang napatigil at mabilis akong hinila palabas ng bar. Nang nasa sasakyan kami, ay saka ko lang napagtanto ang ginawa ko. Cecilia. Wika ko nang mapagtanto ko kung saan kami papunta ni Yuan. Hindi siya sumagot at mabilis na minaniobra ang kanyang manibela paalis ng bar. Melvin will take care of her. Wika niya. Bahagya siyang lumingon sa akin at inabot ang kamay ko. Mabilis kong kinuha ang pouch at nagtipa ng mensahe para kay Cecilia. Mabilis din naman siya nag-reply ng, "Enjoy ate." Pakiramdam ko tuloy pagkaisahan talaga ako ngayong gabi. At lang hiya, bumigay na naman ba ako? Last na to. Hindi na din naman kami magkikita pagkatapos ng gabing ito. Wika ko sa isipan ko. Mabilis kami nakarating sa kondo niya. Magkahawak kamay pa din kami hanggang sa sumakay kami sa elevator. Di tulad dati na sanay na ako sa presensya ni Yuan at sa pagdikit ng aming balat. Tila iba na ngayon. Pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Naalala ko pa ang mga ginagawa namin dati pero parang limot ko na ang pakiramdam na iyon. Namula ako't yumuko. Heto na naman ang malaswa kong utak. Hey, Angelica. Hindi ka pa din nagbabago. Isip-isip ko. Pagbukas ng elevator sa top floor ay agad niya akong hinila. Nilangon ko siya at nakita ko nakangiti siya. Ang gwapo niya pa din. Nag-matured siya pero mas bumagay sa kanya dahil nadagdagan pa lalo ang sex appeal niya. Huwag kang ganyan, Angelica. Isang gabi lang. Isa lang. Saway ng isipan ko. Pagbibigyan ko lang ang sarili ko ngayong gabi. 3 years, mahigit na akong walang sex life. Since available naman si Yuan, edi siya na lang. Isip ko. Pero hindi na mauulit. Nang makapasok kami sa loob ng kondo niya, ay agad niya akong pinaupo sa couch. Nanibago tuloy ako. Mukhang hindi na siya si Yuan na agad-agad na susunggab ng halik. O wala na akong apil sa kanya ngayon. Tumabi siya sa akin at mataman akong tiningnan. Nakipagtitigan ako sa kanya. Let's talk. Wika niya. Napamaang ako. Talk? Really? Iniwan namin mga kasama namin sa bar para lang mag-usap dito?
Napailing ako. Tinaasan niya ako ng kilay at hinintay akong magsalita. I don't want us to talk. Ayoko nang guluhin pa ang tahimik kong buhay. Ayoko magsalita at baka madulas pa ako na may anak kaming dalawa. Naisip ko bigla na 3 taon na palang nakalipas. Baka may asawa na siya. Hindi naman na kasi ako nagtanong pa noon kay Prince dahil iniiwasan na namin na topic si Yuan. Ay, isang gabi lang yan. Yan ang nangingibabaw sa akin. Binigyan ko siya ng mapang-akit na titig. Malagkit ko siyang tinitigan kasabay na malanding ngiti. He shook his head na parabang mas gusto niyang mag-usap kami kaysa gawin ang bagay na dati namin ginagawa. Dumikit pa ako lalo sa kanya at hinalikan siya. Mabagal na halik na unti-unting naging mapusok. Umungol siya bilang protesta pero kalaunan, pinangunahan na niya ang aming halikan. Ang mainit na kamay na humahaplos sa akin tiyan ang nagpagising sa akin. Nakita ko sa digital clock sa nightstand na 1:00 pa lang ng madaling araw. Wala pang 1 oras akong nakakatulog. Tiningnan ko si Yuan na titig sa akin habang hinahaplos ako. Ngumiti ako sa kanya. Inabot ko ang kanyang mukha at hinaplos ng marahan. Pumikit siya at hinalikan ng kamay ko. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ko with my bedroom voice. Umiling lamang siya. Nakakapanibago siya. 3 years ago, we are just a plain fubu. Wala nga kaming intimate time sa isa't isa. And now after 3 years, at unang beses kami magkita ulit. Parang ibang-iba ngayon at madaming pinagbago. I miss you. Wika niya sa malambing na tono. Nginitaan ko siya at inabot ang bibig para mahalikan. Didn't you miss me? Tanong niya. Ito ang dahilan kung bakit ayokong mag-usap kami. Isa-isang nalaglag ang mga luha ko. Mabilis ko itong pinunasan gamit ang palad ko. Hey, nag-aalala niyang tawag sa akin. Ngumiti ako sa kanya at umiling. I'm fine. Sagot ko naman habang pinipilit na tumawa upang ipakita na ayos lang ako. Ayoko magdrama sa harapan niya. Ngayon pa ba na 3 taon nang nakalipas? At nandito ako sa kagustuhan ko at naming dalawa. What do you call it? One night stand? Kung magdrama man ako ay dapat noon pa bago ako umalis. Kung alam ko lang na huling pagkikita na namin ay yung pagkakahuli sa amin ng mommy niya. Sana'y sinabi ko ang damdamin ko noon sa kanya at sa loobin. But I guess fate didn't let me.